hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, nakonvict na po. Wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor. Okay, magandang gabi mga idol. So, ito yung ating natunghayan sa ginagawang Senate hearing. So, bago yan mga idol, tingnan muna natin at pakinggan yung personal attack ni Senator Jinggoy Estrada dito kay ex-PDEA agent Jonathan Morales. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will Knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Chair. we will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, nakonvict na po. Wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. At ako hindi Order. Please, silence. Una, Mr. Morales. Nararapat ba yung sistema ng actuation ng pagtatanong? Or may something personal yung banat ni Senator Jinggoy Estrada kay ex-PDEA agent Morales? So yan mga idol, ang banat kasi ni Senator Jinggoy Estrada, kung paano pagtitiwalaan itong si Morales, gayong maraming kaso ang taong ito. So for the benefits of the doubt mga idol, according to our Philippine Constitution, ang isang akusado ay mananatiling inosente. He or she presumed innocent unless otherwise. He or she penalized in a competent court beyond unreasonable doubt, mga kaibigan. Mga idol, ibig sabihin, kung ikaw ay sinampahan ng kaso at napinalang ka ng sentensya, kailangan patunayan ng husgadong yan na walang ni katiting na bahid ng pag-aalinlangan ang sentensyang ihahatol sa iyo. Sapagkat kung mayroong katiting na bahid ng pag-aalinlangan ang isang husgado, ay mas maigi pang ipawalang bisa ang isang akusado kaysa pagdudahan ang kanyang naging sentensya. Kaya't itong si Morales ay laging bukang bibig ni Senator Jinggoy Estrada na paano daw pagtitiwalaan gayong ang daming kaso na nakapile sa kanya. And ang ganti naman ni Morales mga idol, ang kanyang kaso ay nasa piskaliya at on the trial. But yung nag-aakusa sa kanya na si Senator Jinggoy Estrada ay it is proven guilty beyond unreasonable doubt. Saan ba tayo? Doon sa nahatulan? Or yung kinakasuhan? Nahatulan versus kinasuhan. So itong actuation ng dalawa, the whistleblower
and the senator. Ngayon mga idol, karapat dapat ba na ganito yung ipakita ng isang senador sa isang whistleblower? Ha? Parang nakikita ng taong bayan, ha? Ang impact sa mga pananalita at salaysay, binibitawang salaysay ni Senator Jingo Estrada sa kanyang pagtatanong, ha? Parang lumalabas na mayroon siyang taong pinaglilingkuran na nais niyang protektahan, ha? Protektahan, mga idol. Previous month, mga idol, lumabas ang ugong-ugong sa Senado na magkakaroon ng tinatawag na balasahan, kung saan lumabas ang balita na nagkakaroon ng kudita dyan sa loob ng Senado sa pamamagitan ng change of leadership sa Senate President, kung saan lumabas ang ugong-ugong na itong si Senator Jingo Estrada ay ang ipapalit kay Mix Subirit. Ngayon, hindi kaya ganun ang punto de vista ni Jingo Estrada na mayroon siyang gustong iparating doon sa taong kanyang pinaglilingkuran na tay ka muna, ha? Relax ka lang, andito akong bahala dito, ha? Parang ganun ang nangyayari. So anyway mga idol, yan lang ang ating napansin dito sa Senate hearing, kung saan dito gustong i-play ang video na ipinalabas ni Jonathan Morales sa vlog ni Maharlika na may taong gustong sumuhol sa kanya, ha? Para wag nang umattend sa Senate hearing dyan sa Senado. Teka muna, ibig sabihin yung mga nagaganap na Senate hearing sa Senado, ibig sabihin may nasasaktan, ha? May nasasagasaan. But if you are innocent at wala kang anumang bahid ng pag-aalinlangan sa iyong sarili at wala kang tinatago, so wala kang dapat kabahala. Ngayon ang tinatanong ng taong bayan doon sa bidyong plinay sa Senate hearing, bakit may gustong aregluhin itong si ex-PDA agent Morales na wag nang umattend dyan sa Senate hearing sa Senado para matapos na ang investigasyon, ha? Remember na nagsimula ang investigasyon na ito nang lumabas ang isang usapin, sa vlog ni Harlika na may video at mayroong order mula sa PDEA, order for operation, kung saan nakaladkad ang pangalan ng kasalukuyang presidente Bongbong Marcos at Maricel Soriano noong 2012 dyan sa Rockwell Tower na gumagamit ng bawal na gamot. So yan ang punot dulo niya, mga idol. Dahil ayon sa kanya, bakit nag-leak ang isang confidential document mula sa PDEA. Ngayon, ang pinupunto naman ni Morales, bakit nakakaladkad yung kanyang pangalan. Kaya't yun lang naman ang ganyang gustong ipahiwatig dito sa usaping ito, na malinis ang kanyang pangalan at wala siyang kinalaman doon sa nag-leak na confidential document, entry sa operation sana na bypass operation ng PDEA laban dito kay Senator Bongbong Marcos, itong artistang si Maricel Soriano. So dito mga idol, pag lumalim yung usapin ng investigasyon ni Bato, mapipilitan itong si PDEA agent na ilabas yung kanyang asset
at agent, secret agent na iharap sa Senado. Kasi mga idol, kung mayroong larawan at mayroong ebidensya na gumagamit ng pulburon ang ating kasalukuyang presidente during the time of way back in 2012 that he is an elected senator. Kung totoo yun mga idol, ibig sabihin yung asset ni Morales na nagbigay sa kanya ng testimony at picture, ibig sabihin within the bound ng kanilang family inside his condominium, for example, driver, security, personal security, personal bodyguard, pamangkin, cousin, o close friend. So dito mga idol, ma-identify ng taong bayan na talagang kung totoo ay mapipilitan itong si Agent Morales, pag dinikdik ito ng dinikdik, mapipilitan itong umawit. Ngayon walang mabigat na pressure sa kanya na dumidikdik, kaya sintonado yung kanyang awit. Pero pag mabigat at madiin yung pagkakadikdik sa kanya, I will assure the Filipino people na sasabihin niya kung sino ang kanyang asset sa loob ng Rockwell Tower, or a member of the family, or close-in bodyguard of the both subject for bypass operation. Either relatives ni Maricel Soriano or close-in bodyguard ni Bongbong Marcos Jr. So yung usapin na yan mga idol, hindi malalayo ang ating pinag-uusapan kung yan ay didiinan ni Senator Bato, at kung talagang gusto niyang malaman the gravity of the testimony by PDEA agent, ay kayang-kaya mga idol. But kung ayaw niya, ganito na lang ang mangyayari. Segue the topic to become broaden, broaden and broaden and broaden, but the eye of the issue is still free. Yan ang mangyayari dyan mga idol. Lalawak ng lalawak yung investigasyon, pero yung mata at ugat ng pinagmula ng investigasyon ay nababakuran. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Salamat sa panonood sa ating YouTube channel, The Vloggers, and salamat sa mga patuloy na nanonood, at paki-subscribe na rin, paki-follow, paki-like and share sa ating YouTube channel, The Vloggers. Magandang gabi sa inyong lahat, at isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga idol. Maraming salamat.